Good morning, good afternoon, good evening. Alright kaibigan, this is just another beautiful day, night, noon, kung saan ka mang sulok sa mundo. Ngayon kaibigan, I wish you well. Welcome to the Parking University kaibigan. Andito na naman tayo ngayon sa Parking University. Ay, kailangan mag-ano tayo kaibigan, mag-learn tayo at saka mag-unlearn. Okay, dito lang to natin matutunan sa Parking University, minsan sa Karsada University kaibigan. Okay, kasi after nating mag-graduate sa high school kaibigan, college, most of us will stop learning. Okay, akala natin andito pagod na tayo sa pag-aaral. Yun yung mindset ko dati, but I realized that learning pala kaibigan is a life, ano pala yun kaibigan, it's a journey kaibigan. So if even ikaw yung pinakamatalino sa klase nyo, ikaw yung magna cum laude dyan, pero when you stop learning, and when you don't have a growth mindset, if you don't have the right attitude kaibigan, I think it's difficult you will struggle, or it's difficult natin makuha yung success sa buhay. Wow! Alright so ang topic natin ngayon kaibigan, itong libro ni Ken Honda. Okay, Honda, taga itatong Hapon to kaibigan. Napakaganda yung istorya niya kasi nag-retire siya at the age of 30s pa lang kaibigan. So kasi nakita niya na mayroon na siyang, marami na siyang financially stable na siya, at saka enough na yung sa kanya yung depende kasi yun sa tao. May mga tao daw na depende kung ano yung limit ng tao, which is most likely sa atin, akala natin gusto tayo ng more and more. Pag gusto mo na, for example, yung sahod mo ngayon 1,000, gusto mo ng 2,000. Pag may 2,000 ka naman, gusto mo na namang 3,000. So it's unlimited. Yun yung nature ng tao, but si Ken Honda pinipili niyang nag-retire at the age of 34 ata. So nagsulat siya ng libro kaibigan. Itong libro na sinulat niya is Happy Money. Wow, napakaganda tong libro na to. Hindi ko pa siya natapos basahin, but yung mga kalahati na, but yung concept nito kaibigan is mayroon palang tinatawag na happy money. Kung mag-open tayo sa wallet natin ngayon kaibigan, tingnan mo daw yung pera mo, yung mga papel dyan, could be 120 peso, 50, 1,500. Titingnan mo daw yan kung naka-smile ba daw yan. So hindi daw siya aware nito. So mayroong isang babae na nakausap niya at saka nagsabi sa kanya na titingnan ko yung wallet mo kung happy ba yung mga pera mo sa pitaka mo. So pagtingin, happy naman daw yung sa kanya. So yun, nagsulat siya ng libro about happy money. Senior niya itong idea na ito, concept na ito, itong narrative na ito, na mayroon palang tinatawag na happy money. Okay, ano yung happy money kaibigan? Okay, pag happy money, ito daw yung nakukuha natin sa nagtatrabaho tayo, pag tayo ay we love our job, pag tayo ay nag-serve sa tao, at saka itong pera na ito is good money. Okay, yung mga sad, hindi happy money is pag mayroon kang inanuhan na tao, or nagbabayad yung tao sa iyo, which is hindi anything na masama yung loob niya, nagkapira ka doon sa anything like that. So yun yung tinatawag niya na sad money. So happy money kaibigan is you could spend, like magbayad tayo sa kuryente natin, tubig, yung concept niya is magpasalamat siya, grateful siya, mayroon siyang bill. Okay, mag-ikisan niya yung na bill na, ay salamat, mayroon akong electric bill, mayroon akong water bill. Kasi without those bill kaibigan, hindi ka makagamit ng electricity, hindi ka makagamit ng tubig. Saan ka mag-iigib ka ng tubig napakalayo? Kung wala kang kuryente, paano kung napakainit, wala kang aircon or electric fan? Grateful, yung point niya is we need to be grateful sa mga bills natin, kasi ginagamit natin yun. At saka yung pira na ibayad natin doon kaibigan, it could flow, it could distribute sa mga tao na nagtatrabaho sa electric company, water company, at saka yung mga maintenance. So yung pira na yun kaibigan, pag binibliss daw natin, tayo ay magbabayad na, itong pira na to, bayad ko sa bill, sa water, yung pira na yun kaibigan is, that's we call a happy money. It could distribute and to other people, and happy money can attract a happy money as well kaibigan. Wow! Dito lang natin ito matutunan sa Parking University. So at the start, napaka weirdo din to kaibigan, na i-practice mo daw na
kung mayroon kang bill, matuwa ka. Kung mayroon kang electricity bill, matuwa ka kasi 90%, 99% sa tao pag mayroong bill, ito na naman yung bill, napaka bayarin na naman, tubig na naman. So ganito daw yung concept niya, kaibigan, is once mayroon kang negative energy na ibigay sa pag nakita mo yung bill mo na bayarin na naman, so binablock mo daw yung abundance, flow of abundance, kaibigan, binablock mo. Instead, mayroon kang continuous flow of abundance, kaibigan, because that mindset is a lack mindset or poverty mindset. Pag sinasabi mo, bill na naman, so meaning wala kang trust sa universe na inano mo na naman na bill na naman, bayarin na naman. So meaning binablock mo yung abundance kasi energy, yung pinakita mo yun na energy, kaibigan, is against yun sa law sa universe na dapat kung gusto mong maging abundance, dapat you need to start to be grateful. You need to gratitude talaga. Same yung concept na ginamit nito ni Kane Honda sa nabasa natin na sa speech ni Neville Goddard, kaibigan. So looks like that they are applying the same concept na when we are grateful. Si Kane Honda, yung strategy niya, bakit siya yumaman, bakit siya nagiging financially free at the age of 34 is nakita niya na anything anything na dumating sa kanya, mag-grateful siya. It could be anything. Start siya sa grateful kasi naniwala daw siya nung bata siya, binigyan siya ng libro ng kanyang tatay, ang title Arigato. Arigato is just like thank you daw. So yung practice niya yung hindi yata yun si Kane Honda. Sorry, parang hindi yun si Kane Honda yung nagbigay ng arigato. So ibang hapon yun. So anyway, yung concept ni Kane Honda is the same concept. Nagpapasalamat siya sa anything na small na bagay or malaking bagay or kahit yung bagay hindi pa dumating. Ini-expect niya rin na, for example, magbabayad siya ng bill. Instead of bill, tinitingnan niya sa account niya, instead of 1,000 bill minus, titingnan niya as plus 1,000, lagyan niya pa ng isang zero. So kinukondisyon niya yung mindset niya, kaibigan, na anything na dumating sa kanya is money, abundance, kahit bayarin pa yun, kaibigan. But ang resulta dun, ang explanation niya is we just condition kuno yung self natin at saka para yung universe, pag makita na ikaw ay isang abundant na tao, yung subconscious mind mo rin, kaibigan, pag palagi mong feel or palagi mong sinasalita or ina-action na you are an abundant person, yung subconscious mind mo, kaibigan, is it will believe that you are an abundant person, and it will give you some ideas, or it could give you some it could turn some events, people, kaibigan, move people, events, circumstances, kaibigan, para ma-align sa goal mo, kaibigan. So ganun ka powerful, kaibigan. Wow! So kung mayroon tayong pira pala, kaibigan, so i-arrange daw natin to sa wallet natin. Ito yung advice ni Kane Honda, na naka-smile yung mga pira na yan, kaibigan. Kasi at saka kung tayo ay magbabayad, every time na tayo ay magbabayad, we say arigato. Thank you. Kasi yung pira na yun na lalabas, kasi mostly yung normal na tao, kaya daw tayo yung tao na yun nalibing sa poverty, kasi every time na magbabayad siya ng bill or anything, gamitin niya yung pira. Napaka anxious siya or angry siya or fear siya na maubusan ng pira. So yun kasi yun, kung ano yung feeling mo, kung ano yung feeling mo, kaibigan, yun din yung ma-attract mo. Okay, so if you have a feeling of abundant, like every time na magbayad tayo sa mga bill natin, we say grateful kasi nagbabayad tayo, nakagamit sa bill. So universe, kaibigan, will see that one, kaibigan, and boom, that's the start of our abundant life. Wow! Basahin nyo yung libro ni Kane Honda, Happy Money. Napakaganda yung estratehiya na, very basic, very simple, but it will ganun rin, kaibigan, parang same concept, same analogy na nag-start siya to gratitude. Grateful. If we really want to change our life, kaibigan, be grateful to anything
anything. Kasi yun, when you are grateful, you are abundance. Kasi yung mind natin, kaibigan, yung strategy daw is yung mind natin, hindi siya pwedeng mag-isip ng same bagay at the same time. Hindi ka pwedeng mag-isip ng lack or poverty and riches and wealth at the same time. So kung mag-isip ka ng wealth or abundance, yun yung maisip mo sa mind mo. Kung mag-isip ka ng you are an abundant person, or you are happy ka, hindi ka makapag-isip ng ibang bagay. Kasi hindi ka pwedeng mag-isip ng sad ka at saka happy ka at the same time. So isang bagay lang talaga yung pwedeng papasok sa mind mo, one at a time. So yung strategy is we should choose the thoughts na i-process sa mind natin. We should choose the imagination, kung ano yung binivisual natin, kaibigan, kasi yun yung ma-manifest natin. Wow! Hopefully hindi ko nasayang yung oras mo, kaibigan. I wish you well. And kung ikaw ay saan ka magsulok sa mundo ngayon, kaibigan, open your arms, not your legs. Pag ikaw ay babae, not your legs. And this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. Sa'yo na yan. Boom! Siya kala nagkalakala. See you next time, babu.